So ayun, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So again, another update na naman tayo patungkol na naman ito sa mga pogos dito sa Pilipinas. Ano? But I think sa Cavite to or related to kay Mayor Vico Soto. So yun, ang video ito from As Teacher Popong. So meron itong pamagat na military tunnel ng China. Super haba pala. Nako, ano yung mahabang tunnel na yan? Totoo kaya yan? So, yan yung panonoorin natin. Again, from As Teacher Popong. So, As Teacher Popong, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan, supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Galing dito sa tunnel, sila dadaan, di ba? So, ayun. Again, ang title ng video ito, Military Tunnel ng China. Super haba pala. So, like, comment, share, subscribe. Start. Kumusta? Well, bago natin pag-usapan itong super haba na tunnel ng... Ulit. Gusto ko marinig yung boses talaga ni Teacher Popeng. Well. Well, mga kapopong. Kumusta? Well, bago natin pag-usapan itong super haba na tunnel ng China, ay meron muna akong sasabihin sa inyo. Ano yan? Kailan ba inilabas ang balita this year yung patungkol sa desisyon ni Vico Soto na totally ipasara ang mga pogo sa Pasig City? Yes, mga Wow, nice. Parang meron din akong narinig dati na ganun nga si Mayor Vico Soto. Hindi niya inaalaw yung pogo, like against talaga siya na may pogo dito sa Pilipinas. Good yun, good. Popong first week o second week yata yan ng February this year. Which is mas nauna pa iyan kesa sa balita patungkol sa raid sa Bamban. Anyway, ano ba ang matututunan natin at ng mga politiko dyan kay Vico Soto? Okay. Well, yan lang naman eh. Posible naman pala talaga, di ba? Yes, mga kapopong, ang tinutukoy ko dyan eh. Posible naman pala na kahit lang ang LGU ng isang lugar sa Pilipinas ay merong kakayahang upang itigil o ipasara ang lahat ng mga pogo sa kanilang nasasakupan. Meron nga. Pero wait. Meron nga. Kaya nga yung pinagdududahan ngayon si Mayor Alice Go kasi nga bukod sa related sa kanya yung pogo, mayor din siya. Kaya nga sa mga investigation, yan yung tinitingnan na baka nga meron merong tawag dyan, kinalaman si Mayor Alice Go kung bakit mas lalong nag-push through yung mga pogong yan. Kasi nga 'di ba sa usapan na dati na nare-raid or but bumabalik pa rin. So syempre, parang maano natin yan na meron nga siyang some kind connector, protector, 'di ba? Kaya nga may nasibak na 49 police doon eh. Dami yung 49 police Meron talaga silang kapangyarihan, especially mayor. Sorry. Lang ha? Di ba nasa 30s pa lang ang edad ni Vico? Tapos, At bakit nga ba sa pagiging isa sa mga batang mayor nito sa Pilipinas? Bakit kung sino pa yung matatagal na sa politika Bakit parang sila pa ang walang pagkilos na ginagawa patungkol sa mga pogo na nasa mga lugar nila? Actually, ang medyo nakakaasar kasi meron pang ilang politiko ang parang proud sa pagkakaroon nila ng pogo sa kanilang lugar. Yan din yung isa sa problema. Proud na proud sila kasi nga merong tawag diyan, ibinibigay din yung pogo or may nako-contribute daw sa city or sa barangay or sa lugar nila. But dapat tingnan din natin yung some kind threat, no? Hindi lang yung kino-contribute nila. Hindi pwede yun. Dapat salain talaga or i-check talagang mabuti yan. Yes, mga kapopong, ang ilang politiko parang masaya pa dahil merong pogo sa kanilang lugar. Grabe, no? So kung masaya pala sila dahil meron pogo sa kanilang lugar posible ba na masabi nating isa rin sila sa tumulong para mapadali ang mga dokumentong kinakailangan para maipatayo yung mga pogo na yan? Wala. Possible. 'Di ba? Ganun naman talaga yun Actually, kahit nga sa mga pelikula nakikita natin doon na to be honest one time nagulat ako ba? Bakit ba tong mga businessman binabakiran nila yung mga politiko? Like tinutulungan nila sa mga kampanya. Habang tumatakbo sa election, nagtataka ako bakit tinutulungan nila. Yun pala. Kasi kapag nanalo yung manok nila, meron silang some kind kapit na ngayon or meron na silang some kind magpo-protect sa mga businesses nila. 'Di ba? Yung ibang mga businessman nga yung mga bilyonaryo talaga. Though hindi ko alam kung sino-sino yung mga yan. But the way sila na magsuporta ng politiko, halos nila lahat nila
para hindi sila maziruhan. 'Di ba yung dati kay President Duterte, sabi niya dati na well tumatakbo siya, may mga nag-aabot sa kanya, pangkampanya niya, 'di ba? Billions din yung inaabot, di rin basta-basta. Pero hindi tinanggap ni President Duterte yun kasi parang naalam niya na ba na wala 'to, may kailangan 'to sa akin kapag nanalo ako. Kasi kapag nanalo na yung politiko, yun, nahahawakan na yung politiko na negosyante. Yun yung pangit dun, 'di ba? Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit yung mga business dito, kahit yung iba nga mga illegal, wala pa rin, nakatayo pa rin yung mga yan. Halos hindi masita-sita kasi may mga backer din talaga yan, men, or may mga protector. Tuloy. Ba silang mindset tulad dyan kay Vico? Well, let's review ha. Ang Okay. dahilan kasi ni Vico sa kung bakit nagdesisyon silang ipatigil ang lahat ng Pogo sa Pasig What's it? wala naman daw talagang magandang resulta yan para sa mga tao, most especially para sa mga kabataan. Natumbok. O posible kayang alam o merong rin pakiramdam si Vico na posibleng meron pang kakaiba na gawin yung mga Chinese na yan dito sa Pilipinas? Ooh, ang galing or ang ang nice mag-isip ni Mayor Vico ha. Well, kaya't yung patungkol sa Pogo na yan, ay madali na tuloy makakapili ang mga tao kung kanino nila ibibigay ang boto nila sa next election. Yes mga kapopong, as in kapag ang isang tumatakbo napabalita na merong koneksyon sa Pogo, ay isang red flag na yan para iboto nyo pa yan. Tama. O tumakbo ba yan dahil alam nilang malaki ang pera sa Pogo? Tama. Anyway, dumako na O tayo. kayo ba? Mag-isip-isip na kayo guys ha, kung sino yung iboboto nyo next election. Kapag may narinig kayo na related siya sa Pogo, alam nyo yung gagawin nyo. Gising-gising din ha. Try. Sa main topic. Yun, as Teacher Popong, support nyo yan. Please support all Well, in creators. terms kasi ng paggawa ng mga military tunnels, ay totoong sa mga panahon natin ngayon Isa ang China sa masasabi nating eksperto pagdating dyan. At kung Okay. pagbabasehan nyo ang bilis ng construction ng kung ano-anong mga military assets at mga training areas o mga military areas nitong China, ay totoong mapapatanong ka agad ng, meron ba talaga silang pinaghahandaan? Well, kung hindi kasi ako nagkakamali, and please correct me if I'm wrong, Okay. ay itong military tunnel na ito ng China ay tinaguriang kasing the Underground Great Wall. Ooh. Yes, mga kapopong, posibleng ang karamihan sa mga armas na merong nuclear technology na ginagawa itong China, ay posibleng ang karamihan dyan sa mga factory na yan Baka nasa kailaliman pa ng lupa ng China. At bakit nila yan gagawin? Well, actually parang mindset lang rin yan ng North Korea. Dahil alam nila, Oo naman, kasi yung China at North Korea parang mga eng-eng din yan Sanggang dikit din yung mga lokong yan. na mas madali nilang magagawa ang mga bagay na gusto nila kung yan ay nakatago at hindi matatanaw ng mga satellites ng Amerika. Pero since mismong ang ilang mga taga-China na ang naglabas ng report patungkol dyan sa mga tunnel na kanilang ginawa, ay posibleng meron na ring idea itong Amerika regarding sa mga tunnel na ginawa ng China. Well, ulitin ko ha, magaling gumawa ng mga tunnels itong China. Which is kung sa China ay nagagawa nila yan, Ewan ko Ay- ba tong China kung ano-ano nasa isip Pati nga yung binubutasan nga nila yung mundo Naghuhukay sila ng pinaka malalim na butas. Ewan ko kung anong trip ng mga yan. what more pa kaya dito sa Pilipinas, most especially sa mga Chinese establishments? Well, natatandaan nyo ba yung tunnel sa Pogo sa Bamban? Well, kung sa Pogo ng Bamban nagawa yan, ay what more pa kaya dyan sa Pogo na nasa Cavite, di ba? Tama. Namalay natin na bukod dyan sa entrance ng Pogo na yan, ay posible ba nating masabi na baka unti-unti na rin gumagawa ng tunnels itong Pogo na ito? Actually, fortress daw ito Yan yung sabi doon sa video ni Pinoy Mystery Channel. Fortress, man. Grabe, like nakadesenyo talaga siya na nakadesenyo siya na sobrang hirap i-raid. So kapag ganun yung mga plano nila, of course, may something talaga dyan sa loob. Biruin mo ba naman na isang entrance lang daw, tapos kapag papasok ka dyan, parang dito ka pa mapupunta sa mga sa mga building na to. So of course, yung mga building na yan ng mga matataas, for sure, walang mga laman yan ng mga kalokohan kasi kung dyan nila sa harap ilalagay yung mga kalokohan nila, mabibisto sila agad. Mas maniwala ka pa kung nandito sa likuran. 'Di ba? May process, may time pa sila to process, to keep or to hide. 'Di ba? Yung iba tatakas. Yun nga sa Bamban yung partner ni Mayor Alice Go tumakas gamit yung tunnel, 'di ba? Meron na silang mga some kind escape route
Mga tunnels na nagsisilbi na hidden entrance palabas ng Pogo area na yan? Okay. Well, sabihin man kasi nating isang teorya lamang yung mga idea na yan. Pero sa mga panahon kasi natin ngayon kailangan natin maging aware sa lahat-lahat ng ginagawa ng China. Tama. Most especially mainit ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Yeah. Pero ang malaking tanong sinong politiko ang lalakad upang mapasok yung Pogo na yan? At bakit Yan lang. parang tahimik ang bibig ng mga politiko dyan sa super laking Pogo na yan? Oy, bakit tahimik kayo? Ano sa tingin nyo mga kapopo? Ewan ko. Ano kayang meron dyan sa Pogo na yan? Isang simpleng Pogo lang ba talaga yan? O merong talagang Baka may itlog ng ano dyan. Pogo. Corny. kakaiba na nagaganap sa loob niyan? Itlog. Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga ideas. So, i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At Yun. syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. Yun. At nandito rin Subscribe. So, yun, from us, Teacher Popong. So, syempre, supportan nyo yan. Original video link in the description box below as Teacher Popong. So, like, comment, share, subscribe. Also, before you leave on our YouTube channel, don't forget to subscribe on our YouTube channel, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Grabe, ang lalim na military tunnel yun. Grabe yung China. Diyan talaga sila magaling Minsan, mapapaisip ka ba na kung ano-ano na lang talaga ang ginagawa ng China para makalamang sila sa Amerika, which is, ang labo din namang mangyari. Kasi, hindi kayang isurpass ng China yung Amerika, Kasi one step ahead lang yung, kumbaga, kapag yung China, gumawa sila ng isang hakbang, yung Amerika, nakalimang hakbang na. So, every time na mag-iisang hakbang yung China, maglilimang hakbang naman yung Amerika. So, sobrang layo talaga ng agwat ng Amerika, I think yan yung gustong talunin ng China Kaya nga, ngayon, na connected or related itong Philippines at Amerika, gigil na gigil sila sa Pilipinas ngayon kasi ayaw ng China na malapitan sila ng US kasi yung US nga, while nakikipagkaibigan siya sa Pilipinas, gumagawa din siya ng mga base dito, which is yun yung ayaw ng China, Doon nga sa balikatan, medyo nainis talaga sila doon sa mga ballistic missiles na inilagay na nakaharap pa sa kanila So, ayaw na ayaw talaga ng China ng ganun. So, bahala sila, manigas sila. Anong paki nila kung magko-call tayo ng US, di ba? Yan yung gusto nating kampihan Alam nga namang kampihan natin sila mga sakim sila, mga ganid sila, di ba? Sasaksakin lang tayo doon patalikod. So, yun din. At ang isa din dito sa nakakamangha ay, yun nga, si Mayor Vico Soto. Grabe. Sobrang broad ng pag-iisip niya, like, nakakamangha or sobrang, wala amazing. Biruin mo, 30 pa lang pala siya. 30 plus whatsoever. Correct me if I'm wrong. Pero ganun na siya mag-isip na wala namang magandang yung pogo sa mga kabataan. Diba? Disregard na lang natin yung kesyo meron daw maiambag yung mga pogo na yan. Para saan pa yan kung mga illegal naman yung ginagawa nila, di ba? Di pwede yun. Ika nga nila, di ka pwedeng, halimbawa ganyan, nagtitinda ka ng ng pinagbabawal na gamot. Kumita ka ng 100K. Tapos itutulong mo yung doon, yung 1,000 pesos. Do you think valid yun? Na excuse mo na, okay lang, tumutulong naman ako. Hindi pwede yun. Ang mang ginagawang masama, hindi siya pwedeng tapakan or tabunan mo ng ng kabutihan. Same lang din dyan, yung pogo na yan, kahit nasabihin pa natin na may ipinapasok siyang pera sa lugar ninyo, hindi enough yun kung ang kapalit doon ay yung namang mga kalokohan na ginagawa nila, di ba? Mga human trafficking, mga scamming, mga hacking, or whatsoever. Di ba? Doon na lang or national security natin napapahama. Kahit doon na lang talaga tayo na isipin nating mabuti ba na, dito pwede. Dapat maging mausisa, dapat maging maingat, di ba? Do your job as a politician kasi hindi ka naman binoto ng taong bayan dahil makapangyarihan ka. Ibinoto ka ng taong bayan para pagsilbihan mo ang bayan. 'Di ba? 'Yun lang naman So I think that's it na lang muna again as Teacher Popong, Pilipinoisy. So yeah, like, comment, share, subscribe. Pilipinoisy is out.